Ako po ay nandito ngayon dahil ang ating principal na si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong dahil po sa isang pagkakamali. Pero kayo na po ang maghusga kung pagkakamali nga po ba ito. Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong hindi dahil dun sa mga gawa-gawang kaso niya, kundi dahil siya ay best friend ng mahal nating Pangulo na ngayon ay nakakulong na rin sa dahig. Sino dito ang nagmamahal kay Pangulong Duterte? Sino dito ang naniniwala sa mga kasong isinampa kay Pangulong Duterte sa dahig? Kung hindi po kayo naniniwala doon, ay dapat po hindi rin po kayo maniniwala sa mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam po ba ninyo na sa dinami-dami ng mga nag-aakusa sa kanya, isa lamang po ang naghabla, isa lamang po ang nagdemanda. At ano po ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Meron po siyang kasong kinakaharap na rape di umano, pero wala ni isang ebidensya, wala ni isang medico-legal na nagpapatuloy na totoo ito. Iisang tao lang po ang naghabla, pero finreeze ang assets ng Kingdom of Jesus Christ. Si Pastor Apollo Kibuloy po, mga kababayan, ang talagang loyal na loyal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil si Pangulong Duterte, iniwan na lahat ng mga inendorso niya at lahat ng nakinabang sa kanya, iniwan na siya. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, kahit ikulong mo, hinding-hindi magpapatakot at lalong-lalong hindi ipagkakanuno si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy po, bilang isang ordinaryong tao, mula 15 miyembro sa kanyang simbahan, ngayon po sa buong mundo sila po ay 7 milyong mahigit na. Bago pa po pumasok si Pastor Apollo Kibuloy sa politika, si Pastor Apollo Kibuloy po ay nagbibigay na po ng tulong at suporta sa lahat ng nagdaang presidente sa Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy ay merong eskwelahan, merong istasyon na SMNI, kung saan yan na lamang po ngayon ang naghahatid ng totoong balita sa Pilipinas. Wala na tayong maaasahan sa ibang mainstream media. Masasabi ko po na ano na po sila, prostitutes na po sila, nabili na po sila. Lahat po ng balita, puro pabor na lang sa kabila. Una pong inabuso si Pastor Apollo Kibuloy. Ipinasara ang kanyang SMNI kahit wala namang violations. Ano lang ang violations ng SMNI para sa kanila? Tinanong lang ng ating mga kasamahan sa SMNI kung totoo ba na bilyon-bilyon ang travel allowance ng Speaker of the House. Anong nangyari sa prangkisa ng SMNI? Tinanggal na po sa Kongreso at ngayon po ay nasa Senado na. Kung ipagpapatuloy pa rin po yung SMNI, yung prangkisa ng SMNI. Pero hindi po tumigil ang SMNI. Katulad naming mga vloggers, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, at katulad po ninyong mga mamamayang Pilipino, hindi tumigil at hindi nagpatakot sa gobyernong mapang-abuso. Alam niyo po ba na ang tawag nila sa inyo, Sub-Saharan African level? Kayo daw po ay mga taga-bundok. Alam niyo po ba na ang administrasyon na to, lahat ng mga proyekto ni Pangulong Duterte sa Mindanao, hininto po nila. Pinalitan nila ng ayuda.
May mga nakausap po tayo sa Zamboanga na mga IP. Ang problema daw po talaga nila is farm to market road. Yun lang ang hinihiling nila. Trabaho ng gobyerno na bigyan ang bawat Pilipino ng access ng magandang daan papunta sa kanilang mga munisipyo. Pero itinigil ng administrasyon na ito yung mga proyekto para sa Mindanao. Yung Mindanao Railway Project na sana malaki ang maitutulong para yung mga magsasaka dito sa Mindanao madaling makapagpalitan ng produkto. Pero hindi po nila yun tinuloy. Kasi ayaw nilang umunlad ang Mindanao. Kaya papayag po ba kayong mga taga Mindanao na inaapi-api na lang? Si Pastor Apollo Kibuloy po ay anak ng Mindanao. Siya po ay ipinanganak sa Tamayong sa Davao City. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na taga Mindanao. Ipinamigay pa nila sa Banyaga. Ilan po ang mga taga Mindanao na tatakbo bilang senador sa ating state? Andiyan dyan po si Senator Bongo. Nandiyan dyan po si Senator Bato. Nandiyan dyan po si Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw nilang ibalik sa Mindanao yung para sa Mindanao. Kaya po, lahat po ng inyong mga galit atin pong ibuhos pagdating ng eleksyon. Ang boto ng bawat isang taga-Misamis ay pantay sa boto ng bawat isa sa Maynila. Huwag tayong padadaig, huwag tayong patatakot.